Sa kasaysayan ng pambansang pulisya, may ilang pangalan na nananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino dahil sa kanilang tapang, malasakit at dedikasyon. Isa sa mga ito ay si Police Colonel Juanito Johnny Lakay Lagasca, isang opisyal ng Manila Police Department, kilala noon bilang Western Police District o WPD, na kinilala bilang isa sa mga Manila's finest. Siya ay hindi lamang isang huwarang alagad ng batas, kundi isang figura na naging inspirasyon ng marami. Kilala sa bansag na lakay, tanda ng respeto at karangalan. Si Lagasca ay nagtamo ng maraming medalya at parangal, kabilang ang Medal of Valor dahil sa kanyang kabayanihan laban sa krimen at pagtatanggol sa bayan sa mga panahong subok ang katatagan ng bansa. Isa sa mga tumatak na operasyon niya ay ang pagkakatugis niya sa kinatatakutang kriminal sa Kamaynilaan na si Leonardo de los Reyes o kilala sa bansag na alias Waway. Kinatakutan ang kanyang pangalan ng mga halang ang kaluluwa dahil sa kilala siya na kalaban ng mga kriminal. Hindi lamang siya tumatak sa tala ng kasaysayan bilang pulis na matapang, maging sa larangan ng kulturang popular ay naitala ang kanyang pangalan. Noong 1992, isinapelikula ang kanyang buhay sa pelikulang Lakay, a true-to-life story o Police Colonel Juanito Lagasca, na pinagbidahan ng nag-iisang Fernando Po Jr. Kaya't halina't ating mas kilalanin si Lakay Police Colonel Juanito Lagasca sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Juanito Sr. Garcia Lagasca ay isinilang noong Hunyo 4, 1929. Lumaki siya sa panahong muling bumabangon ang Pilipinas mula sa epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bata pa lamang si Juanito ay nahubog na sa kanya ang diwa ng disiplina, sipag at malasakit sa kapwa, mga halagang naging pundasyon ng kanyang magiging karera sa serbisyo publiko. Bagaman kakaunti ang naitalang impormasyon tungkol sa kanyang kabataan at pamilya, malinaw na ang kanyang mga unang taon ay nakaugat sa kulturang Pilipino ng pagtutulungan at respeto sa nakatatanda. Ang bansag na lakay na kalaunan ay naging tatak ng kanyang pangalan ay sumasalamin sa kanyang ugali bilang leader at haligi ng kapatiran sa hanay ng kapulisan. Pumasok si Lagasca sa hanay ng pulisya sa panahong ang Western Police District ay kinikilala bilang pinakamabilis at pinakamagilas na unit ng pulisya sa bansa. Sa dekada 70 hanggang 80, ang WPD ay tirik na simbolo ng disiplina, kahusayan at pagiging epektibo laban sa kriminalidad. Noong mga panahong iyon, kilala niya ang ilan sa mga magiging tanyag na pangalan sa kasaysayan ng pulisya. Captain Robert Barbers na kalaunan ay naging senador, Colonel Alfredo Lim na naging alkalde ng Maynila, Colonel Vicente Vinarao na naging direktor ng Bureau of Corrections, Lieutenant Ernesto Totoy Diokno na umabot bilang 3-star Police General, Colonel Felicissimo Lazaro, isa ring hinangaan sa serbisyo. Kasama ng mga ito, si Lagasca ay naging bahagi ng tinaguriang Manila's finest, mga opisyal na hindi natutulog hanggat hindi nare-resolba ang kasong hawak nila. Isa sa pinakatanyag at pinakakilalang operasyon na nagpatampok kay Colonel Juanito Lakay Lagasca ay ang matagumpay niyang pagtigil sa malupit na karera ng isa sa pinaka-notorious na kriminal ng panahong iyon, si Leonardo Waway de los Reyes. Si Waway ay isang pangalan na nagdudulot ng takot sa maraming taga-Maynila noong dekada 70 at 80. Kilala siya hindi lamang sa mga panloloob at pagnanakaw, kundi higit sa lahat sa kanyang madugong record ng pagpatay. Marami na ang naging biktima ng kanyang kalupitan, mga inosenteng sibilyan, mga negosyante, at maging ilang pulis na nagtangkang tugisin siya. Dahil dito, si Waway ay naging simbolo ng kawalan ng takot ng mga kriminal na noon ay unti-unting bumabalot sa kabisera.
Ngunit para kay Lagasca, hindi maaaring hayaan na magpatuloy ang ganitong uri ng terorismo sa kalsada. Sa kanyang isip, bawat biktimang bumabagsak ay isang sugat sa dangal ng pulisya at isang insulto sa pangakong to serve and protect. Hindi naging madali ang operasyon. Ilang linggo at buwan ding naglaan ng oras at pawi si Lagasca sa pagmamanman kay Waway. Sa tulong ng kanyang maliit ngunit tapat na grupo, inisa-isa nila ang mga lugar na madalas puntahan ng kriminal, mga inuman, sugalan at mga gasolinahan na paboritong tambayan nito. May mga gabing halos hindi na umuuwi si Lagasca sa kanyang pamilya. Nananabik man silang makita siya dahil kailangang manatiling nakabantay. Sa katahimikan ng dilim mula sa loob ng kanilang sasakyan o sa sulok ng isang iskinita, maingat nilang sinusubaybayan ang bawat galaw ng target. Dito lumutang ang kakaibang taktika ni Lagasca. Sa halip na umasa lamang sa karaniwang operasyon, nagpasya siyang magpanggap bilang isang gasoline boy sa gasolinahang madalas dayuhin ni Waway. Sa ganitong paraan, mas malalapit niya ang kanyang sarili sa kriminal at matitiyak ang eksaktong oras at lugar ng pagkilos. Isang gabi, habang nakasuot ng simpleng uniforme ng gasoline boy, nagbabanlaw ng langis ang mga kamay ni Lagasca, isang bihasang opisyal ng pulisya na nagpakumbaba upang gumanap sa isang papel para lamang mailapit ang sarili sa kanyang target. Sa bawat pagdating ng sasakyan, magalang siyang sumasaludo at naglalagay ng gasolina habang lihim na pinagmamasdan kung naroon ang kriminal na kanyang pakay. At dumating nga ang sandali. Sa isang gabi ng pagmamanman, dumating si Waway upang magpagasolina. Hindi niya alam na ang nakangiting gasoline boy na sumasalubong sa kanya ay walang iba kundi si Colonel Lagasca mismo, ang opisyal na matagal na niyang tinatangkaring hulihin o patayin. Nagkatitigan ang dalawa para bang isang laro ng pusa't daga na sa wakas ay nagtagpo. Si Waway na sanay sa laging siya ang nanghuhuli ay biglang natagpuan ang sarili na siya na pala ang nasa bingit ng kapahamakan. Sa bilis ng mga pangyayari, nagkaroon ng palitan ng putok. Ngunit dahil sa husay, determinasyon at malamig na pag-iisip ni Lagasca, napatay niya si Waway sa mismong lugar kung saan ito nagpakita ng kumpiyansa. Sa balita ng pagkamatay ni Waway, huminga ng maluwag ang maraming residente ng Maynila. Sa wakas, natapos na ang terorismo ng isang kriminal na matagal nang gumigising ng takot sa kanilang mga gabi. Para sa mga mamamayan, si Lagasca ay hindi lamang isang pulis. Siya ay tagapagligtas. Ang operasyong ito ay nagsilbing patunay sa kahusayan, taktika at katapangan ni Colonel Juanito Lagasca. Hindi siya nag-atubiling ilagay ang kanyang sariling buhay sa bingit ng kamatayan, nagbihis at nagkunwaring ordinaryong manggagawa upang matigil ang pamamayagpag ng isang halimaw sa kalsada. Sa huling bahagi ng dekada 80, sa gitna ng kaguluhang politikal, matapos ang EDSA People Power Revolution, hinirang si Lagasca bilang intelligence chief ng Manila Police. Nang panahong iyon, sunod-sunod ang banta ng kudeta laban sa administrasyong Pangulong Corazon Aquino. Isang mahalagang papel ang ginampanan ni Lagasca nang pamunuan niya ang serye ng raids at pag-aresto sa mahigit 20 sundalo at sibilyan na umano'y kasapi ng mga nagbabalak na muling isulong ang pagbabalik sa kapangyarihan ni Ferdinand Marcos. Ayon sa mga ulat, kabilang ang Associated Press at mga lokal na pahayagan, pinangunahan ni Lagasca ang operasyong malapit mismo sa Malacanang. Tinukoy ito bilang preemptive measure upang hadlangan ang posibleng kudeta. Ang hakbang na ito ay kinilala bilang isa sa mga nagligtas sa gobyerno sa isang posibleng madugong pag-aalsa. Dahil sa kanyang kabayanihan, si Lagasca ay pinarangalan ng iba't ibang medalya at citations, kabilang ang Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal para sa mga alagad ng batas at militar na nagpakita ng pambihirang tapang at sakripisyo.
Bukod dito, kinilala siya bilang huwarang opisyal ng WPD, isang leader na hindi lamang mahusay sa operasyon kundi marunong ding gumabay at magturo sa mga nakababatang pulis. Ang kanyang bansag na lakay ay hindi lamang nangangahulugang nakatatanda, ngunit tanda rin ng paggalang at paghanga ng kanyang mga kasamahan. Noong 1992, isinapelikula ang kanyang buhay sa pelikulang Lakay, A True-to-Life Story o Police Colonel Juanito Lagasca. Walang iba kundi si Fernando Poe Jr. o FPJ, ang hari ng pelikulang Pilipino, ang gumanap bilang si Colonel Lagasca. Para sa maraming Pilipino, ang pagsasapelikula ng kanyang kwento ay patunay ng kanyang pagiging alamat. Ang karakter niyang lakay ay inilarawan bilang isang pulis na matapang, tapat at may malasakit sa mahihirap, mga katangian na tunay na taglay ni Lagasca. Bilang tao, si Lagasca ay kilala sa kanyang prangka ngunit makataong pamumuno. Hindi siya agad sumusuko at may malasakit sa kanyang mga tauhan. Sa kabila ng kanyang tapang sa harap ng panganib, siya ay isang mapagmahal na ama at kaibigan. Ang kanyang bansag na Johnny Lakay ay sumasalamin sa kanyang ugali bilang isang ama-amahan, hindi lamang sa pamilya kundi maging sa kanyang mga kasamahan sa serbisyo. Matapos ang dekada ng paglilingkod, si Lagasca ay nagretiro at namuhay ng tahimik. Gayunpaman, nananatili ang kanyang pangalan sa alaala ng kapulisan at ng mga taga-Maynila bilang simbolo ng integridad at tapang. Pumanaw siya noong Nobyembre 2, 2009 sa Quezon City sa edad na 80. Sa kanyang paglisan, naiwan niya ang pamana ng isang pulis na nagbigay buhay sa kasabihang to serve and protect. Ang pamana ni Colonel Juanito Lagasca ay higit pa sa kanyang mga medalya at pelikula. Sa mga kabataang pulis, siya ay huwaran ng disiplina at malasakit. Sa mga mamamayan, siya ay alaala ng panahong ang pulis ay nakikita sa kanto, nagbabantay, nagmamando ng trapiko at handang lumaban para sa kanilang kaligtasan. Sa paghahambing ng nakaraan at kasalukuyan, madalas siyang banggitin ng mga veteranong mamamahayag at pulis bilang ehemplo ng old school na pulis. Hindi nakaupo lamang kundi laging handa at aktibo sa lansangan. Si Police Colonel Juanito Johnny Lakay Lagasca ay hindi lamang pangalan sa listahan ng mga dating opisyal ng pulisya. Siya ay alamat, bayani at inspirasyon. Ang kanyang buhay ay kwento ng sakripisyo, katapangan at malasakit sa bayan, mga halagang dapat pahalagahan at buhayin ng kasalukuyang henerasyon. Ang kanyang kabayanihan laban sa mga kriminal, sa kanyang papel sa pagtatanggol sa demokrasya laban sa mga kudeta at sa kanyang pamana bilang huwarang pulis, si Lagasca ay nananatiling tunay na Manila's finest at labis na hinangaan sa ating bansa. So ngayon, alam mo na ha?